Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Early morning po dito sa Northern America at katatapos lang po ng Thanksgiving. So, medyo walang tao kasi yung iba nagbakasyon na, long weekend. Anyway, ang maiksi nating pag-uusapan at kokomentuhan ay ito pong sinabi ng aking ninong na PBBM o PBBM. Sorry naman, no, medyo may hangover pa at maingay sa likuran ko dahil ako po ay nagpapa-maintain ng kotse, no? Nagpapa-oil change, rotation, everything. So, nakabasa po kasi ako ng article sa Philippine News Agency na nagkomento po ang ating ninong na PBBM tungkol po dyan sa jurisdiction ng ICC at muling pagpasok sa ICC. So, doon po na nabasa ko, no, wala po yung article, binasa ko lang po, no, at ating inintindi kung ano ang gustong ipahayag ng ating ninong na PBBM. So, doon po yan sa Philippine News Agency. So siguro naman sa ibang news outlet na nabasa ninyo, they are also stating the same, na tinitignan ng Pangulo at ng mga kasamahan niya sa Executive Department yung pagpasok muli sa ICC. Pero nagkomento po rin siya sa jurisdiction ng ICC kasi po meron pong dalawang House resolution at isa pang House resolution stating about its jurisdiction. Yung dalawang House resolution, pag ano lang natin yun, no, i-background natin. Yung House Resolution 1393 ng Makabayan Black, House Resolution 1477 ni Representative Benny Abante and One Rider Party List, hindi ko po maalala yung pangalan niya, ay resolusyon na ino-urge ang ating gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Yun po yun. They are commenting, they are giving their opinion, their stance about the investigation of ICC, particularly sa war on drugs ng dati ninyong Pangulong once and mighty Rodrigo Roa Duterte Fallen from Grace, no? At yung isa naman, yung House Resolution ni Representative Edsel Lagman na 1482 stating the jurisdiction of ICC during the drug war. Kasi nagkomento rin po dyan ng Supreme Court, sinasabi na meron daw po na jurisdiction ang ICC bago tayo umalis sa kanila nung may naganap yung mga krimen against humanity sa war on drugs ng dati ninyong Pangulong once and mighty Rodrigo Roa Duterte fallen from grace. Yan po yun. Now, nung nasa isang lugar si Pangulong Bongbong Marcos, natanong po sa dyan na about those resolution. Unahin natin yung first two. Ang sabi lang ng Pangulo, no, questionable yun. At sinabi niya rin na yung sinama niya na yung jurisdiction, it is very questionable kasi sabi niya pangit naman, no, hindi naman ito verbatim ha, pangit naman na banyaga ang mag-iimbestiga sa isang Filipino citizen. Yun po yung kanyang point, no? Hindi maganda para sa ating kapulisan na sila ang na hindi pulis natin ang mag-iimbestiga, mag-aaresto at magkukulong, no? Nakakaano yan, nakakabastos din sa aking opinion sa ating court system, no? Nandiyan naman ang may mga korte naman diyan, no, kung saan pwedeng mag-file itong mga nag-file ng kaso sa ICC. So the question is kasi bakit sa ICC nag-file ang mga ito, sila Trillanes at yung mga kasamahan niya? Kasi po during that time iniisip nila Trillanes, sinabi rin ito ni Trillanes na hindi sila makakakuha ng hustisya dahil nga iniisip nila dictator ang dati niyong Pangulong once and mighty Rodrigo Roa Duterte fallen from grace. Yun po yun.
Kaya sa ICC sila pumunta, no? At the same time, yung House Resolution ng Makabayang Black na 1393, natenga po yan. Hindi po yan tinignan ng Kongreso kasi during that time, maraming kakampi ang dati ninyong Pangulong Rodrigo Duterte. Now, kaya po yan nila sinimulang pag-usapan sa Kongreso kasi nga, alam nyo na, medyo bilang ganti siguro, bilang revenge kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, fallen from grace, na ginago mo kami, sinabihan mo kaming most rotten institution, so babalikan ka namin. So yung po yan. At the same time, nagsalita din ng inyong Tamilmil na Vice President, no? Biruin nyo, nagbigay ng komento sa ICC. Pero sa ibang issue, tulad ng napakalaking issue sa West Philippine Sea, hindi siya makapagbigay ng kanyang statement. Sinasabi ng mga tuta niya na hindi naman daw niya foreign policy. Bakit ang Senate President? Bakit ang Speaker of the House at ibang mga mambabatas nagbibigay ng komento? Diba? Nakita nyo yung pagiging self-centered, yung pagiging kung ano lang yung convenient sa kanila, doon lang sila magko-komento o magbibigay ng statement, diba? Now, about sa pagbabalik ng ating bansa sa ICC, sabi niya, that is understudy. Ibig sabihin, pinag-aaralan nila. Hindi naman po masama yun, no? Pag-aralan mo. Pag-aralan nyo ulit. And remember, no? Isa rin ang Pangulong Bongbong Marcos dati nung siya ay nasa Kongreso, no? Na pumirma dyan na tayo ay magpa-member sa ICC. Ibig sabihin na pag-aralan nila noon. O bakit hindi ulit pag-aralan ngayon? Baka may mga bagay-bagay na dapat idagdag o alisin para ma-sure natin na hindi tayo masyadong nagpapa-under sa ng mga banyaga. Kasi isipin natin, judiciary o yung ating court system ay gumagana. Diba? Yun nga, diba sabi nga ng atin ng bayan ninyo na sobrang talagang number one fan ng Duterte, no? Gumagana ang ating batas. Kasi nga binigyan ng tamang proseso si Jonel, si De Lima, di ba? Bakit pa tayo pupunta sa banyagang korte? Di po ba? Ngayon, siguro naman wala nang masasabi diyan yung mga tampo ng mga Duterte, yung kanilang mga minions, no? Na sinasabing, bakit pag-aaralan pa? Yun ang tamang proseso. Lahat dapat dinggin, hindi pwedeng itchapera. Pero sinabi ng Pangulo, walang jurisdiction. The jurisdiction is questionable. Di po ba? Hanggat questionable ang jurisdiction, it will not push through para sa akin ang investigasyon. At yung pagbabalik sa ICC, titignan yan kung ano ang possibility, ano yung hindi tayo disadvantage, lalo na sa ating mga citizen, sa mga kapwa nating Pilipino, no? Napakaswerte ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ninyo, saka yung kanyang anak si Bato, no? Napakaswerte nila dahil si BBM, si Ninong, no? Si Rockstar, PBBM ang Pangulo. Isipin ninyo kung hindi si Ninong PBBM ang Pangulo. Malamang baka meron nang nagpro-protesta dyan, may nag-e-ed sa revolution na. Di ba? Ito nga lang si Ninong PBBM, very cool, very mellow, no? Very cool lang siya. Pero tinitira siya ng mga minions ng Duterte, ha? Biruin nyo, ha? Hindi ko maintindihan itong mga minions ng Duterte. Ayaw ko kayong tawaging mga DDE shit or kulto. Ayaw ko mang ganun kasi ayaw ko namang yung lalo pang udyo ang kayo ng magalit, no? Tawagin na lang nating mga minions, no? Mga kampo ng Duterte na tinitira nyo ng tinitirang administrasyon ng PBBM Ninong ko, no? Nasabihan nyo na ganito pa si Ninong PBBM. Yan, tignan nyo, kinampihan ang inyong Pangulo. Yung House Resolution na yan, sige, nandyan lang yan. Pero pag-aaralan pa rin. Di ba? At least pag-aaralan, masama ba yun?
Masama bang mag-aral kayo? Kayong mga kumakalaban sa Ninong PBBM ko? Siguro hindi kayo nag-aaral, ano? No? Masama ba yung, okay, tingnan natin ito. O ikaw DOJ, lahat ng mga nasa legal team ng executive, pag-aralan natin. O, masama ba yon? O, antayin nyo yung magiging resulta ng kanilang pagsusuri, kanilang study. Diba? Kayo nga, minsan pag in doubt kayo, kailangan nyo pa talagang busisiin. Alangan palang pag in doubt, magdesisyon ka na kaagad. Hindi naman. Diba? Lalo lang magkakagulo. Ganyan. Kaya yun po, ulitin natin, no? Sabi ng ating Ninong PBBM, the jurisdiction, no, is questionable. Pero yung pag-aaralan, kung sakaling babalik pa sa ICC, pag-aaralan, kayo dyan ha, na mga ibang mga malisyosong mga influencers and vloggers, sinabi po pag-aaralan, hindi sinabang babalik na. Kaya wag nyong itwist, pag-aralan nyo maigi, no? Kung gaano katagal yung pag-aaral, depende na rin po sa kanilang, kasi there are more pressing matters, mga problemang pangbansa pa, hindi lang nakatuon sa Duterte, no? Ang akin din, tayo'y papagitna dito, pero ako, siyempre Marcos supporter ako, kailangan kong i-depensa ang aking Ninong PBBM. Kayo dyan po sa Kongreso, no? Ikaw Martin, Ninong Martin, kung pwede, kausapin mo ang buong Kongreso na wag nyo munang pag-usapan yan, no? Nang yung tuunan masyado ng pansin. Marami pa po kayong dapat tuunan ng pansin para sa interes ng ating bayan. Wag muna yung yung inyong revenge factor sa once and mighty, no? Rodrigo Duterte, fallen from grace. Wag muna yung bayaan nyo siyang magdadakdak dyan. Isipin nyo na lang na alam nyo na, nagsi-second childhood. No, mga kababayan, so tayo pumapagitna lang, no? Kinakastigo natin ng House, kinakastigo natin ng Duterte, pero hindi ko pwedeng kastiguhin ang aking Ninong PBBM. Si Ninong Martin pwede pa, no? Kaya ikaw Nong Martin, pwede, sabi mo unahin nyo muna yung mga problema na dapat ayusin, yung mga batas na nasa ledak ng Pangulo na idinagdag pa. Alam ko nagtatrabaho kayo ng husto dyan, pero sa akin pong opinion at pananaw, itong mga House Resolution ng Makabayan nila Representative Abante at Representative Lagman, parang pinapakita lang sa Pangulong Duterte ninyo na kaya rin naming balikan. Hindi mo kami pwedeng api-apihin. Ikaw naman kasi dating Pangulong Duterte, hindi kita pinapa-shut up. Ano ka naman, sana tumimbang ka naman, di po ba? Hindi naman puro pang self-interest nyo lang, no? Isipin nyo rin yung interest ng bansa. Tingnan mo, ginulo mo ang Kongreso. Imbis na magtrabaho sila lalo para sa interest ng bayan, ikaw ngayon ang tinatrabaho. Hindi na maganda yon. Personalan na yan, no? Mga pangsarili nyong interest ng bayan ng isulong. 'Di ba? Ang Pangulong PBBM, si Ninong, trabaho ng trabaho, tapos kayo kakagulo diyan. 'Di po ba? Ngayon kung gusto nyong magkagulo kayo, magsuntukan na lang kayo. Para you settle that once and for all. 'Di ba? Tragis, ang taong bayan ang naapektuhan sa inyo. Ang dami pang dapat na tuunan ng pansin. I-resolve yung pinag-uusapan nyo, confidential fund, pera, impeachment, ICC, wala na ba ibang topic? Yan po, kasi yung si Marco, siya, nag-iisang lang, yung sa dito, quick lane po ito, hindi nyo makita, quick lane po, ayan kaya kung pumunta sa dealer, may appointment, napakamahal pa. Sana kung nandito lang yung friend kong si Hattori, punta ko na lang sa bahay niya. Kaso medyo po mga how many thousand miles away po kami. Shout out kay Hattori, shout out po sa lahat ng taga Palawan, sa mga West Philippine Sea advocates, ipaglaban natin yan, hindi po natin titigilan yan. Marami pong mga news about West Philippine Sea today. Talagang we are asserting our rights and even our jurisdiction to that West Philippine Sea. Atin yan, no? At
Yung mga question naman po sa desisyon sa pahayag ng aking ninong PBBM about jurisdiction, humanap na lang po kayo ng tamang pamamaraan, no? Siguro naman yung mga anti-Marcos o mga Delawans, sila naman ang aalma dyan, lalo na yung Makabayang Black. But still, he is the president. He will decide, no, based on the facts on hand o na nakuha niya, no, doon siya magdi-decide. I still trust my ninong PBBM on that matters about ICC. Whatever the decision of the executive department will say, yun ang ating susuportahan, no. I still trust the president, no. Si Sara Duterte, selective po yan, no. Medyo nagtataka na ako diyan sa inyong BP, pero the president still supporting her. Nakita nyo? Ha? O siguro si ate ng bayan hindi na magdadaldal yan, no? Si Bato, yung mga yan. Kayo kasi ang daming problemahin. Iisang tao lang yung gusto nyong protektahan eh. Di po ba? Sa akin din naman, gusto kong imbestigahan si Pangulong Duterte pero ng ating batas. Unahin muna natin yung ating batas. Sabi nga natin, Filipino first eh. O ba't di naman natin magawa yan sa ating court system o di ba sa ating justice? Kung napatunayan na sa ating batas na siya ay guilty, then so be it. Pag hindi, then doon tayo humingi ng tulong, no? Hindi tayo magiging totally dependent sa mga banyaga. Pilipino muna, di ba? Tayo muna. Magat matalino ang mga Pinoy, matalino ang ating mga hurado, di po ba? O, yun lang po mga kababayan, no? So, pasensya muna sa mga umaasam-asam na tayo'y makakabalik sa ICC at umaasam na papayag ang Pangulo na paimbestigahan sa ICC ang dati ninyong once and mighty Rodrigo Roa Duterte falling from grace, no? Hindi muna. Mag-antay muna kayo, no? Yung po yung sinabi ng ating Pangulo, so suportahan natin yan. Kaya napakaswerte ng mga Duterte dahil may Marcos na tunay na kaibigan. Ang Duterte ba? Tunay na kaibigan. Baka binabackstab nyo na ang aking ninong PBBM. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.